multo ang isang bagay, imposible na hindi makuha ng may equipment. Our temperature is going down. Ang multo, hindi mo madidetect sa isang lugar yan kasi kumikilos din yan parang tao. Ayan siya. Ay, nakita mo? January 13, 2010. Nagsimula bilang isang pangkaraniwang araw para sa mga residente ng Barangay 823, Paco, Manila. Ngunit pagsapit ng alas 5 ng hapon, isang malaking trahedya ang bumasag sa katahimikan ng Barangay 823. Simula pa lamang ng taon ay sinalubong na ng malaking trahedya ang mga residente ng Barangay 823 dito sa Paco, Manila. Tinupok ng malaking apoy ang daang-daang bahay at ari-arian at binawian pa ng buhay ang isang biktima. Subalit mula sa mga abo ay umusbong ang iba't ibang mahiwagang kwento. Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata. Nalasan ng pandinig. Dito siya. Palawakin ang isip. Kaya lang mundo, ano ba paano? Mister. Sa daan-daang pamilyang nasunugan, isang biktima naman daw ang nasawi sa sunog. Pinaniniwala ang mag-isa si Aling Ligaya sa kanyang bahay nang maganap ang trahedya ay maaaring sumabog daw ang gasera ng matanda noong nagaganap ang sunog. Dahilan para sumabog din at magkahiwa-hiwalay raw ang katawan ng biktima. Bagamat nalibing na ang mga labi ni Aling Ligaya, ang kanyang ulo ay hindi pa rin daw nahahanap hanggang ngayon. Matapos ang aksidente, isang white lady na pugot ang ulo ang di umunoy nagsimulang magpakita sa mismong kinatitirikan dati ng bahay ni Aling Ligaya. Kumbaga yung nasa isip ko, siya. Siya yung baka nagpakita, hindi lang na ano yung mukha niya. Ngunit hindi lang white lady ang nagsimulang magpakita sa Barangay 823. Matapos maganap ang malaking sunog, sinasabing nabulabog din daw ng sunog ang ibang kakilakilabot na elemento. Sinasabing mga duwende ang mga makikita sa litratong ito na kinunan mismo sa Barangay 823 matapos ang sunog. Si Crizel ay nagsimula ding makakita ng iba pang mga kakilakilabot na elemento. Maliit po siya na bata, tapos bilog na bilog yung mata. Kasi itim po talaga siya, yung katawan niya itim. Nakita ko po, gabi na po yung around 3 a.m., madaling araw. Nakita po yung bata, sumusunod po siya sa akin. Nararamdaman ko na po na palagi nabigat yung balikat ko. Paghawak po dito, may kamay. Tapos maliit lang po siya, parang kamay po siya ng 2 years old na bata. Nakikita ko po siya madaling araw, nakatayo po dun sa pintuan. Kapag nakikita ko na po na parang gusto niyang lapitan ako, dumadapa po ako, tapos nagtatabon po ako noong una. Kaso po kahit ganun po ginagawa ko, wala rin kasi nahirapan po ako umanap ng tulog. Ultimo sa banyo, may sumusunod daw ang elemento. Tapos pag magsi-CR na po, kung naririnig ko may bumubulong sa tenga ko na bata. Andito lang po, pero sabi niya sa akin, laro tayo, halika dito.
Kung minsan, may bitbit pa raw ng mga kasama ang duwende na mga nilalang na iba't ibang kulay. Tila gusto rin patunayan ng mga duwende ang nakikita ng dalaga. Kaya raw maging sa litrato ay nagpakita ang mga ito. Picture po ako noon sa may grotto. Hindi naman po sinasadya na napicturean ko po yung tatlong maliit na elements. Sabi po sa akin, baka daw po mga white dwarf. Mga secret recipe